Welcome to the show. So today makakasama natin ang award-winning product advisor at Charles Blin Toyota here in Calgary with a legendary 22-year career in automotive industry. She has helped thousands of families in Calgary to find their perfect ride. Beyond her incredible sales success, she is deeply cherished for her passionate support of the local Filipino community. Walang iba kundi ang nag-iisang Miss Ann Reyes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh my God, nandito na ako sa hot seat mo. Finally. Yes, finally. Finally. Thank you for this opportunity, my Well, dear. thank you for your time. Of course. Thank you sa pagpapaunlak sa aming invitasyon. And sabi ko naman sa'yo, once I'm ready, I'll be with you. And I think, as you have mentioned, this is the, last episode natin for you Yes. having this one. So I'm lucky na kasama ko pa siya dito. Yes. Yes. Nasa pa siya. Yeah, well, thank you so much, sis. And thank you. you might wanna introduce yourself sa ating mga audience kung saan kanila ipa-follow, kung saang yeah. platform, and then your contact information. Just in case, guys, kailangan nyo ng tulong Yes. sa pag-purchase ng car nyo dito sa Calgary kasi maraming insight and input na i-share si Miss Yes. Ann about buying your car. So, My name is Ann Reyes. I've been in Toyota business or automotive business for 22 years, so that's straight. Yeah. 15 years here in Canada and 7 years back in the Philippines with Toyota Dasmariñas, Cavite. So you can follow me at CarQuest with Ann and Anna Strabo Reyes at my Facebook. And you can contact me at 403-805-1394. So marami po tayong mga insights kung paano bumili ng sasakyan and yung mga ibang activities na ginagawa natin. Siyempre, hindi naman po tayo focus lang na magbenta ng sasakyan. Dahil nasa Canada tayo, we also reach out and, support our Filipino community. Makita nila din mga activities natin. amazing. So, Thank let's you. dive in na sa yung story. So, sisimulan natin kung saan ba talaga nag-start yung story mo bilang si Miss Ann Reyes bago mo narating yung Northern Star mo or yung rurok ng tagumpay sa iyong career. Para ma-inspire natin yung ibang tao as well na hindi lang lahat rainbows and sunshine pagdating no. sa buhay. Hindi talaga. Yeah. Na hindi narating ni Miss Ann yung narating niya ngayon na madali. Pero right. sabi nga ni Miss Abby all the time na Oh, I love pinave Ate mo Abby. din yung sarili Yes. mong way or yung sarili mong path to get where you are today. Oh my gosh, Batang Ann, alam mo, Yeah. sana maniwala sila na mahiyain ako nung bata ako growing up. Okay. Really, like, siguro I will consider myself as introvert. Introvert, okay. Yeah, so only girl in the family, I have 3 brothers. And growing up talaga, parang takot ako sa tao siguro. And my mom, she will agree, hindi niya ako pinalalaro sa labas. So siguro kaya rin hindi ako masyadong Na-expose. expose, oo. Yeah. Parang one time naalala ko, alam mo yung bata ka, mga mamas ko ka. Once ko lang tinry, napagalitan pa ako ng mom at daddy ko. Yeah. So funny. Parang gusto mo lang magkaroon ng experience, di ba? Yeah. So, growing up, mahiyain talaga ako until siguro pag pupunta ako sa mall, may mga nakakita sa akin na nakakayang sabihin. Pero mga talent manager, yung pwede ka mag-commercial, pwede ka mag-artista, yung mga ganon. So parang, when hindi ako niniwala, I tried. There was a time na VTR, nag-attend ako just for experience. But I didn't get my luck. Yeah. Until, siguro, kinukuha ko na ako ng mga muse, di ba, sa mga liga, sa Yeah. basketball. Parang unti-unti na-expose na ako. Okay. So, high school sa Imus, Cavite, first batch ako ng high school, literally kami lang yung first year high school, walang second year, third year, fourth year. Yeah. Parang puro elementary ganon. So, dahil nga only girl, doon ako pinasok ng mom and dad ko. Hindi nila ako pinasok kung saan nandun yung mga kapatid ko na malaking parang high school sa Imus. Yeah. And yung principal namin doon, si Miss Norma Pakinggan, di ko siya makakalimutan. Siguro mga fourth year high school na ako doon. Sabi niya sa akin, sasali niya ako sa Mutya ng Imus. So Yeah. sabi ko, Mutya ng Imus. Okay, I tried.
So yun yung Sorry to cut you. yeah. Ang galing kasi like kahit sinabi mong introvert ka, you Yes. still tried, 'di ba? Yeah. Kasi yung like magandang i-challenge yung sarili natin Yes. sometimes if there's Mhm. an opportunity na nag-show up sa'yo, don't just Yeah. say no. No. Always say yes for an Yes. answer. 'Di Yeah. kasi principal, yung may-ari ng school, siya yung nagtiwala sa'yo na parang lagi nga ako Nice. from my first year high school up to fourth year, Yeah. inaalagaan talaga nila ako dun sa school na yun, sa mga activities, sa mga ganun. So nakita ko na 'pag may tao pala talagang nagtiwala sa'yo, na nakikita ka nila araw-araw, Yeah. why not try it, right? So Yeah. nag-audition ako, natanggap naman po. And then unti-unti na yun. So for more than a month of practice and pageant, Yeah. and nanalo pa tayo sa second runner-up Miss Talent. Nag-baton twirling ako nun. I don't know, pero you know the baton, right? Yes, So yes, yun. yeah. Tapos, meron pang isang tao na nagtiwala rin sa akin na Sorry, yeah. pag nasa stage ka, si Kuya Elmer Francisco, I won't forget, lagi ko naaalala yung mga tao na naging part ng kung sino ako ngayon. Yes. So si Kuya Elmer Francisco, sabi niya sa akin, pag nasa stage ka na, ang tatandaan mo is like you have to do your best. Pero kapag nahiya ka, habang buhay ko yung dadalhin sa sarili ko na bakit di ko ginawa yun? Pero you only have one shot. Parang feeling ko, I only have one shot that Ooh, I'm having day. goosebumps. Yeah, so if you do your best at galingan mo sa stage, isipin mo walang tao na nasa stage, ikaw lang at saka yung mga contestant and yung host lahat. Galingan mo, huwag kang kakabahan, and you will be proud of yourself for the rest of your life. It's because may matututunan ka doon. And I think dala-dala ko yon yung aral na sinabi niya sa akin. Kasi talagang yung nagtatak sa akin. Yeah. So anywhere I am right now, challenge or everything, kapag hindi mo sinubukan, parang one shot ka lang lagi. You have to do your Yeah. best. So I think, yeah. And then, And give your all give your talaga all. pag may So, opportunity. yeah. Pero ang galing mo, Miss Anne, ha? Kasi, like, sabi mo, high school yon, High right? school. High school with the right Yes. mindset na, okay, makikinig ako. Fourth year high Well, like, school. di ba parang, makikinig ako sa kanya, bakit ako makikinig sa kanya? Parang wala ka namang proof, di ba? Pero Yes. nakikinig ka talaga. Yeah. And parang namomotivate ka din sa sinasabi nila. Namomotivate, Pero yeah. parang ano yung ano mo na parang, okay, sige, itatry ko kung ano yung sinasabi nila. Kasi It might gonna work. Ano yung mantrahan mo para makita namin yung point of view mo na, okay, kasi hindi naman lahat ng tao makikinig talaga pag may sinabi That's sa'yo, true. You right? know what? That's true. Kasi may mga sinabing tao sila Yeah. successful Yeah. businesswoman, si Miss Norma Bahinggan, Kuya Elmer Francisco, counselor siya sa, sa Philippines back then. Okay, yeah. So, yung mga tao na, kumbaga, tinitingala mo na may narating na sila sa buhay, and eto ako, nagsisimula, nakikita nila na growing up, magkakaroon ako ng potensyal. So parang yon, tumatak siya sa akin. And after I won second runner-up Mutya ng Imus noong 1998, Yeah. for 5 Okay. consecutive years, talagang na-expose ako sa community namin sa Imus, Cavite. Yeah. Sinasali nila kami lagi sa mga magja-judge ng mga beauty pageant. So parang nagkakaroon na ako ng exposure sa mga activities doon. So probably yun talaga, not probably, yun talaga yung naging stepping stone ko para mas matuto ako na humarap sa tao. Yes, like, you're so good at it. Like, Thank you. yeah, yung buong journey mo na yon, 22 years in the business, like, Aha. and even like, yung pakikisalamuha mo sa mga tao, Tao. ano yung pinaka-tip mo, ganyan, or pinaka-suggestion mo sa mga tao para magkaroon ng better na skills na ganyan, especially in dealing with other people. Kasi I think that's a skill as well that you have to develop throughout your journey. Kasi sabi mo nga, introvert ka. For Introvert sure, ako. madaming tao. Kasi in sales, kailangan mo talaga yan. Yeah. Kung papaano ka makikisalamuha sa tao. Magbigay ka ng maybe 3 tips. Tips Oo. na Para ma-hone mo yung skills na yan and be likable sa ibang tao. Siguro ako, naniniwala ko na hindi lahat matututunan mo sa school. Okay. Diba? I mean, yeah, we learn our subject, we learn ganyan. For me, lagi talaga matututunan mo yung mga tao nakapaligid sa'yo. So you Okay. just always have to have an open mind. Pakinggan mo sila, yung mga Yeah. ganon. And alam mo na marami ka ma-apply sa buhay mo growing up and with all your journey. Pangalawa, siguro huwag kang mahihiya. Kasi pag nahiya ka, parang feeling ko,
habang buhay kang mahihiya na, "Bakit hindi ko sinubukan?" I don't want to have a regret na hindi ko tinry. I mean, Okay. kapag nagkaroon ka naman ng regret, parang you always learn something from it, right? Yeah. And ano pa ba, for me, lahat kasi sa experience ako natuto eh. Who am I, ano ko ngayon, kung sino si Ann Reyes ngayon, resulto ng mga past ko that I don't wanna regret for anything dahil lahat yun, binuo niya ako ngayon para maging ganito ako. And I want to probably inspire a lot of young individual na Yeah. parang kung may babalikan ako, siyempre meron din tayong mga na, sana ginawa ko to, sana ginanyan ko. Yeah. So sa mga kabataan ngayon, Gen Z ba tawag sa kanila or Yes. gano'n? I want to be an inspiration sa kanila na huwag kayong matakot na sumubok, na Okay. gawin yung isang bagay. Like, I never even thought that I'm gonna live and work in a different country kasi parang masyado akong prinsesa sa Pilipinas. Yeah. Parang bigla kang mahihiwalay sa family mo, parang sobrang big step nun. Yeah, Oh. huwag kayong matakot sumubok. Yeah, kasi nga sabi mo nga hindi mo man nasungkit yung corona nung una, 'di ba? Yes, oo. Pero sumubok ka pa rin, Yes, 'di ba? So it's hindi ka na natakot sa failure, sa no. rejection, even sa sasabihin ng ibang tao. Paano like I'm so really You curious know, kasi hindi mo talaga siya matututunan sa no. isang dump, pero sabi Mm. mo nga dahil sa mga naging experience mo, Yeah, kaya ito ngayon yung resulta nung yung sinubok mo talaga yung mga lahat ng binato sa'yo ng that's right. mundo. So, Siguro ang galing. sis, I would say na marami din beses na nadapa. Okay. Siyempre yung maraming beses na, siyempre parang na-start ako nun sa competition na, tapos meron naka-discover naman sa'kin. Sinali ako sa Miss Herway Calendar Girl na parang international convention naman yun. So, may nakuha akong award nun. Ang So, ngayon galing. parang feeling ko kasama ko na yung mga nasa ibang lugar na. So, it's a big step sa'kin na hindi mo man makuha yung title or yung crown or something, pero yung ang dami mong taong iba't ibang klaseng tao na may sinabi sa buhay o lahat ng gano'n na marami kang matututunan sa kanila. And siyempre maraming beses din na parang sana nagawa ko 'to, yung ganyan. Ngayon ayoko nang bumalik sa gano'n. Basta may binato sa'kin, alam ko kasama ko si Lord sa laban ko. Ang galing. Mhm. And sabi mo nga yung environment and yung surrounding mo, yung mga taong Exactly. naniwala sa'yo and Mhm. na may napatunayan na talaga Yes, sa buhay sila yung naging nila, yun inspirasyon ko. talaga yung mga naging northern star Yes, mo. that's right. Yeah. Mhm. So, yun yung naging journey mo nung, Bata yan, ako, nung bata ka and then nung yeah. high school. And then, Oo. paano ka naman, nakapasok sa Toyota Oh, sa Toyota, sa sa Philippines? Philippines, Yes. siyempre parang gusto mo mag-explore 'no, dun na ako sa part na parang, wanna explore, ganyan. Yeah. Graduate ka ng college, parang gusto ko yung iba punta ka sa abroad, punta ka sa ganyan. Parang nag-apply ako sa Singapore. Okay, going back, Ah, so I'm so sorry Miss Ann, sorry, nakalimutan kong tanungin. Kasi for sure nung college ka, college, yeah. ano yung course na kinuha Oh, mo? yes. Na nai-apply mo ba siya sa pagiging, ano, sa Toyota or Sobra. okay, okay. Sige, alamin natin Ah. para mas maliwanagan tayo sa buong journey mo, okay? Actually, you know what? Ang first choice ko nung college sa Lasal, Yeah. Dasmariñas, Cavite. So, graduate po tayo doon. AB Communication. Kasi parang Okay. gusto ko na ma-expose na sa media, parang gusto ko maging newscaster na nung mga time na parang dami ko na gustong itry. I think for some reason, meron sa activity na hindi ko na-attenan yung interview. Kinuha ko, psychology na lang. Sabi ko, Okay. psychology, why? Kasi gusto ko maintindihan yung mga tao. Kasi parang minsan, wala ka namang ginagawa sa kanila. Parang bakit minsan inis sa'yo? Ah, alam mo yung gano'n? Siyempre It's the from high school, behavior. it's a behavior. Yeah. Like from elementary, high school, bakit may group of girls na parang minsan ayaw Or sa'yo? mean Or mean sa'yo. sa'yo? Yes, Wala wala ka ka namang namang ginagawang ginawa. masama, oo. Yung mga ganyan. So, siguro nadala ko yon na hindi naman tayo perpekto na basta ka na lang natuto or ganyan. Meron din mga sa surrounding na may negative and positive. So, Yes. yung mga negative na yon na parang, bakit nila ako tinutokso? Ba't nila ako sinasabihan ng ganyan? Wala ko lang ginagawa. Yeah. Grupo sila.
Kaya siguro marami akong naging kaibigan ng mga lalaki kaysa sa babae nung time na yon na parang minsan feeling ko, bakit wala, yun yung mga gusto ko maintindihan. Hanggang nung high school, nung college, Yeah. I think na-mention ko to doon sa interview ko dati noon Yeah. kay Mark na meron isa akong kaklase na from the whole first year to fourth year college, out of place niya talaga ako. And then, nung tinanong ko siya, ayoko makagraduate kami na, bakit ayaw mo sa akin? Hindi mo ako Wow, pinapansin. ang galing. Alam mo, sabi niya sa recollection namin noon, alam mo, sabi niya sa akin, I just don't like you. Whew. Okay. So, talagang may reason kung bakit siguro binigay ni Lord sa akin na mag-psychology course ka na lang. So, Yeah. nag-psychology ako noon, AB Psychology, graduate tayo sa LaSalle, and dala-dala ko siya hanggang ngayon to Yeah. understand a lot of people around you, to help to understand more of your client. You have to be more empathetic sa kanila. And I guess, yeah, yun. See? Connect, diba? Ang Yeah. daming connections. Talaga nag-a-align lahat. Nag-a-align lahat. Yes, Kung oo. saan ka talaga papunta talaga Oo. sa future, Yes, 'di ba? oo. Pero hindi mo siya malalaman agad-agad unless Hindi. nasubukan mo na, Nasubukan na-experience mo na. na-experience mo, nadapa ka na. Yeah. So, okay, nung gusto ko malaman kasi curious din ako. For sure, ikaw sa audience natin, curious din kayo kung paano hinarap ni Miss Anne nung sinabihan siya, "I just don't like you." Anong ginawa mo? Wala lang, at least I know na hindi lahat ng tao magugustuhan ka, 'di ba? Yeah. Hindi lahat ng tao parang you cannot please everybody or yung ganyan. May mga tao talaga na just, I don't like you. That's it. Pero wow, for 4 years. Yeah. For 4 years, pinaramdam mo sa akin na ayaw mo ko, na And out of without place any ako, reason, without di any ba? reason. Pero yung experience na yon, may mga natutunan din ako doon na pag meron isang tao sa'yo na parang ayaw sa'yo or gano'n, you just simply ask them probably, or Yes. maybe nagkakaroon lang kayo ng miscommunication or yung ganyan. So, ayun, parang ngayon kung ayaw mo, di wag. It's okay. Cannot please you. Yeah, Yeah. so yung going back, nung college, gusto ko mag-apply sa Singapore. Yes. So, puro marketing experience na ako ng sales. Pero kulang ako ng experience sa sales. And one of my friend, nakasama ko nung elementary, apply ka dito sa Toyota. Hiring kami ko Toyota. Nung malay ko sasakyan. Oh, okay. So Just to talagang be- inanalyze mo kung ano yung kulang mo para makapag-apply ka sa Singapore. Yes. Kulang kasi ako sales experience. Galing. Nag-work ako sa LaSalle for 6 months. Parang pumupunta kami sa mga feeder high school to give an orientation kung ano yung course na gusto nilang pasukin sa college. So parang Alam mo, sorry sis, nakaka-inspire ka kasi talagang you didn't miss any chance or even time na para magpagaling or i-hone kung ano yung kailangan mong i-hone sa buhay or sa'yo bilang individual, di parang ba? dami ko siguro i-explore that time. I want to, Galing. learn a lot. Yeah. And marami din, again, influence a lot of people that I grew up na nakasama ko sa community na, I want to do something. I want to be like this. Yung mga ganun. Yeah. So, Yeah, going back sa sales. oh I'm so yeah. sorry. pa- No, it's okay, darling. Nakaka-inspire lang yan. So 6 months, parang 4 years na ako sa LaSalle, tapos nag-work pa ako dun after 6 months. I want to try something else. Yeah. So, mayroong group of politicians naman na nag-trust naman sa akin to handle their business for 2 years. And yung event manager namin na may hawak nun, na-influence yun naman ako for doing an events. So, parang, 2 years to, ganyan-ganyan. And Yeah. then, nahirapan ako nun sa biyahe ko from Imus, Cavite to Makati. Sobrang traffic. So, parang Oras pa lang. oras pa lang. So, nag-try ako ulit. Why not Singapore naman? Siyempre, you want na para mag-explore ka naman sa ibang lugar. Since kulang ako ng working experience, I contacted my friend. Pinag-try niya ako doon. Apply naman ako. So, sabi ng manager ko, okay, anong alam mo sa Toyota? Sabi ni Sir Mau, hi. Kung nanonood ka. Si Sir Mau naman, sabi niya sa akin, anong alam mo sa Toyota? Sabi ko, honestly, wala. Steering wheel lang, sabi ko. Okay. But I have an attitude of like, Ang galing. I am willing to learn the business.
I'm willing to undergo the training. And for me, everybody will start from ganyan. I mean, di naman siguro lahat alam yung specifications sa sasakyan, di ba? Yes. So, and I know yung course ko of like dealing with people, mag-umpisa ako sa mga tao talaga na bibili. So, and everything will be, yun na lang. Yeah. Hanggang sa hindi na ako umalis. Okay. Gaano ka, sabi mo nga, 5 years ka nagstay doon, Ay, right? 7 years ako Okay. nagstay. For my first 2004, 5, 6, 7, and 8, product advisor ako or marketing professional until they offered me to be a group supervisor. Another opportunity, di ba? Yes. Parang, dati sarili ko lang yung iniisip ko sa quote ako. Ngayon, bibigyan ka naman ng group naman, mahahawak ka na ng mga ahente. So, parang sabi ko, minsan lang 'tong opportunity na 'to. Usually, puro lalaki ang mga supervisor. Yeah. Babae ako, nag-start ako dito. Sabi ko, I don't wanna look back naman na kapag nandun ako sa part na may family na or what, na ay sayang, sana sinubukan ko na kinuha ko yung opportunity na na-promote ako. Kaya Yeah. kinuha ko. Okay. So, I accepted it. And then 2008, 9, 10, 11, for 3 years, naghawak ako ng grupo ng Toyota dun sa Toyota Dasma until I moved to Canada na. Okay, how did you manage? Like, paano ka nag-transition doon bilang, di ba, ikaw lang, and then ngayon you have your Ang team. hirap. Yes, kasi iba-ibang personality. Hirap. Yeah. I just wanna know, Ang like, hirap. ano yung mga tips mo, especially, for example, like, kasi iba-iba nga yung personality nila, totoo. iba-iba yung kung paano mo sila pakisamahan, Totoo. iba-iba din pag nagkamalin, paano mo siya i-deliver Whew! na Sobrang irarap. hirap. Yeah. So, Totoo. ano yung mga tips mo doon and yung learnings mo nung, okay, I'll take this job, I'll take this opportunity. And Una, then, excited ka, di ba? Mag-hire ka ng mga ahente, ng mga yeah, may kasama ka na sa team. may kasama ka na Yay! sa team. Tapos, naku, dati quota ko lang iniisip ko. Ngayon, isa-isang quota nila kailangan kong buuin para sa quota ng grupo, di ba? Yeah. Magta-training ka, magaganyan ka. Tapos, sanay ako lumabas dati. Babalik ka lang doon kapag, time na. Pero ngayon, you have to stay the whole time just to monitor. But I said, you know Yeah. what? I'm really growing old. And I think this is really my ano na. Ang natutunan ko, huwag mo hahanapin ang sarili mo kung paano ka magtrabaho sa isa. Mapufrustrate ka. You have to learn the process kung paano ka nagsimula. You have to guide them. You have to teach them kung paano ka nag-start from the scratch. Ituro mo yun sa kanila. Parang Yeah. feeling ko may mga anak ako nung time na yun na tinuturuan ko sila paano ako nag-start. Wala akong alam sa automotive, yung mga ganyan. And proud ako na ngayon, I will mention their name, Ernie and Oliver. Supervisor na sila ngayon. That's So, nag-start sila sa And you're grupo part ko of their and I am part journey. of their journey. And I am happy because nagko-communicate pa rin sila sa akin. And especially Oliver, pag minamessage niya ako, marunong siya magpasalamat. Alam mo yung parang, ganun eh. Like, kaya ako sinasabi ko rin, I always look back where I came from because kung wala ako dun sa mga na-start ko, I'm not who I am right now. Totoo. And natutuwa ako na yung isa sa ahente ko na nagsimula sa akin, ngayon, humahawak na rin siya ng grupo at hindi siya nakakalimot sa akin. Ang galing. So, parang feeling ko, oh my God, yun pala yung makikita mo na successful ka. Pag may natulungan kang tao. Meron ka naging ganon. So, huwag mahanapin yung sarili mo sa bawat isa na kung sino man yung magiging kasama mo. Yeah. Pangalawa, different folks, different approach. Wait, yun na nga. Papaano mo din hinone yun? Kasi Lots of iba-iba. patience. Okay. Paano nagkaroon si Miss Ann ng maraming pasensya sa kanyang Kinain kong team? pasensya na joke. Patience talaga, girl. Yeah. Patience. There's no overnight success. Yun. Yeah. And hindi kami nagkulang ng training sa Toyota, sa manager namin. Lagi rin sila nagsha-share. Siyempre, hindi naman yun na ikaw lang, diba? Siyempre, nag-undergo din kami ng mga training sa mga managers namin on how you're gonna handle. And some of my colleagues na mga supervisor din that we have to share. We have to learn from each other. And the weaknesses and the strength, probably you just have to combine to approach. Pag hindi, to apply. Pero pag hindi siya naging effective, you have to move and do another approach. Pipivot ka na naman, yeah. Yes. Pero I'm just trying to kind of like be with you
the same time na nandoon ka sa experience na yan. Yeah. And yung pasensya pa lang. 'Di ba? Like, ang Yes. galing ng pagkakahone mo doon. Kasi for sure, hindi lahat ng tao perfect Oh, agad, 'di ba? no. Hindi magagawa lahat. And then, like, paano mo siya i-deliver sometimes nicely na without hurting their feelings, ganyan. May mga time din ba na feeling mo na hurt mo sila the way you deliver it? And Yes. how did you Yes. acknowledge it? And how did you parang naging accountable na, okay, parang Yes. mali ata yung pasok ko Totoo. doon. Yes, Pa totoo paano yun. mo Paano ko paano mo siya na-handle? yes. So, siguro, tao lang din. We're Yes. only human, right? You're learning, lalo doon sa mga part na nagsisimula ka. Yeah. So, for me, hindi porket supervisor ka or hindi porket may position ka na, hindi ka marunong mag-accept ng pagkakamali mo. You have to take the accountability, apologize, and next time, yun, open forum. Probably you have to talk to them one-on-one. And Yeah. then, anong gusto mo, anong ayaw mo, paano mo siya i-approach. Kasi kailangan mo sila kilalanin eh. Para alam mo kung paano mo sila i-approach. May sensitive, may aggressive, may sariling mundo. Yung mga ganon. Yung may, ayoko, alam ko na itong ginagawa ko. Andun ka lang. Paramdam mo lang sa kanila na nandun ka to guide them at wala kang gusto maging result kundi magkaroon kayo ng teamwork. And those different personality and those different nila is like pag kinambine mo yon, kailangan ma-attain natin kung ano yung gusto nating ma-attain. We're here to win. to do it all together. I am Yes. not just here to I don't want to be treated as a boss. I want to be treated as a leader to lead them kung paano ako ni-lead ng mga mentors ko. Yes. Grabe, Jordan, ang galing ng behind the scenes. Yeah. Pero Yeah. syempre maraming beses din na patalikod, iiyak talaga ako. Ginawa ko yung mga ganun. Maraming beses yun. Okay. Pero sa buhay, natutunan ko is like, pwede ka magpahinga, pero wag ka mag-give up. Kasi nandun ka na eh. Bakit ka pa babalik? Bakit mo, I don't want to regret of like going back na, sana hindi ko na lang kinuha to. Yeah. So, yeah. Oh, pero sabi mo nga, 'di ba, may mga time na umiiyak ka Ay, din. naku, ang dami. Okay. Ang daming beses. Syempre, hindi mo na napapakita. Maraming beses. Yes. Maraming beses. So, normal lang yun, 'di ba? Normal. Yes. Normal. I-honor mo lang daw yung emotion and then Yes. just move forward and learn from that. Kasi Yes. tama ka nga naman, we're only human We're talaga. only We human, make girl. mistakes. Yeah. Yeah. You just have to honor, take the accountability. Yeah. Hindi porket yun ang naisip mo, yun yung tama. And you have to ask for their opinions too. Kasi syempre, may mga kanya-kanya rin silang opinion kung Yeah. paano mo sila. You just have to go there and doon nag-uumpisa yung mga team building, yung mga ganyan. So, yun. Marami ka matututunan din. Okay, so supervisor ka na nun. Paano Yes. naman paano na yung opportunity mo sa Singapore? Wala na yun. I Okay, let so go of hindi na siya that. natuloy. So, Hindi ang na. next na is Canada na. Canada na. And you know Okay. what? Na-challenge din ako nun eh. Okay. Nung nasa Toyota ako nun. Kasi meron palang isang supervisor dati doon na during interview ko pa lang, or like hindi, parang 2 weeks pa lang ako nag-uumpisa sa Toyota. Okay. Narinig ko na sabi, binibilangan ako. 2 weeks lang yan. 1 month lang yan. 2 months lang yan. Oh. Challenge ako. Hindi ko pinakita na, pinakita ko na hindi porket babae ako or like, wala akong sasakyan ng time na yun. Yeah. Kakamit ako Pasakay ng bus, nag-jeep ako. Na-challenge ako na hindi porket babae, hindi niya kaya or nasa kotse. Nagkakaroon ng parent discrimination ng mga time na yun na mga lalaki lang ang nagiging successful sa automotive or sa na maging supervisor o magkaroon ng ganun chance. Na-challenge Yeah. ako dun. Oh, so So, hindi mo ginawang ano yun, no? hindi ko, Excuse not to, improve oo, yourself. yeah, mas pinakita ko na kaya ko in a way of like, I know I can. It's not because I'm a woman, I can't do it. Kung Yeah. kaya nila, bakit hindi ko kaya? So, yun yung naging, okay, na-challenge ako until tinuloy ko yung career ko dito. Yeah. Yeah. Grabe din yung mindset mo, no? Yeah, Yeah. sometimes, Yeah, you yun- just yun have talaga. you have to, condition your mindset Totoo. na may negative and positive reinforcement for you to have it combined
kung paano ka magiging successful or paano mo ma-achieve yung isang bagay. Yeah. Negative reinforcement, hindi niya kaya yan, ganyan. Yeah. Positive reinforcement, yung mga taong naniniwala sa'yo. Yeah, and just execute it the way you wanted it to be. Yes, that's Unless right. you don't want to be successful, then magpa-apekto ka sa kanya. Ayoko na. Yes, which is you don't want to, I di don't ba? want to. Because it's my life, I'm in control, I want to be successful, so let's be successful. Yeah. Ganun dapat. So ito na yung journey mo naman na, Yes. paano nag-open yung door going to Canada? Siyempre, nahirapan kang iwan yung na-build mo. Yes. Sobra. So, kaya naman ako na-transfer dito sa Canada because of a spousal visa. So, Okay. karoon tayo ng opportunity naman to, to have a family, yung mga ganyan. So, parang, choosing between career and marriage, of course, Yeah. nasubukan ko na eh. Nasubukan ko na humawak ng grupo, nasubukan ko na naging successful dun sa field na yon. Now, I have to choose myself naman of try the marriage and yun nga lang, na-move lang dito sa Canada. Okay. So you mentioned about Calgary, family and yeah. marriage, 'di ba? So may anak ka na ba dati nung nasa Philippines wala, ka? wala Okay, pa, wala. wala So pa. So, kami kinasal okay. sa Philippines. Okay. And then so yun na nga, kinuha ka ng husband mo dito. And then hindi ka ba nagdalawang isip na parang okay, it's a new country, parang new adjustment, bago ka na magbi-build, ano na ba yung career ko? Hindi mo ba konensyon? Or Kasi syempre, go. sobrang naging career-oriented ako nun. Okay. So, sabi nga nung isang kasama ko sa Toyota, ipaparaffle na daw nila ako nun. Kasi parang ako na lang daw yung walang family nung time na yun. Okay. Kasi sobrang, siguro kasi my dad and my mom naset nila yung goal, yung buhay namin in a way of like, hindi tayo mayaman, hindi tayo sobra-sobra, yung ganyan, pero yung edukasyon nyo lang yung mapapamana namin sa inyo. Yeah. Like, so lahat talaga, sinikap talaga ng mom and dad ko na lahat kami makatapos sa university, na nakuha namin yung degree, na yun na talaga yung mapapamana nila Yeah. sa amin. Yun, dala-dala ko yun. So, huwag ka muna mag-aasawa, tapos ka ng pag-aaral. Yeah. After matapos, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Tapos, andun yung mind ko na after you get a nice job and magkaroon ka ng asawa, yung future bago yung anak. Yun yung Okay. mindset ko. Yes. Yun yung Okay, yun yung kumbaga step mo goal talaga. na, yun yung parang, yun yung naset kong goal Yeah, sa 'cause- buhay ko bago ko siya ma-achieve. Okay, I see. So, yun na nga, sabi mo, kailangan mo muna yung career mo, ma-hone mo, and then magkaroon ka ng magandang career bago pamilya, Yes. bago magkaroon ng anak. So, if you don't mind me asking, Sure. kasi for sure, sa audience natin or sa mga tao, kasi hot topic din to, Yes. yung parang 30 ka na, wala ka pang asawa. Or Totoo parang, yan. kailan ka mag-asawa? Parang pressure 29 na pressure. yata ako noon. 29. Okay, Yes. it's kasi yung iba nasa 30s na, they always, kunyari, may family reunion, ganyan. Di ba, may mga gatherings, laging ko question yun. Kailan ka and you even mention na sa na ipaparaffle ka na. Oo nga, sabi sa akin, paparaffle. Or like, pag daw nagtrabaho ako, parang 1 dosena yung anak ko. Alam mo yung gano'n, single ako noon. Tapos, kung mag-work ako, parang 1 dosena daw yung anak ko. Kasi Yeah. gano'n talaga ako ka-dedicated sa trabaho ko. Okay. And sobrang iba yung trabaho sa Philippines sa Toyota. Talaga, we deliver cars sa client. Kasi nasa ko kumbaga Toyota Dasmariñas, and then may mga clients ako sa Manila, talagang tinadrive namin yung car to deliver. And dahil yung main office namin noon, sa ibang dealership, pag end of the month namin, inaabot talaga kami ng mga 11 p.m. Course ko yata daw 1 a.m. Nag-deliver ako sa isang company. Wow. Totoo, tapos nag-commute ako going back, na nakabus kami. Pero may mga kasama ako noon kasi hindi pa ako nagda-drive noon. Then, fleet accounts yung dineliver namin. Lahat yung pinagdaanan ko, sis. See, yung action, no? Yun yung Yeah. hindi nila nakikita sa behind the Ay, scene kung hindi. paano mo talaga pinave yung path mo. Wala pa akong sasakyan, hindi ako nagda-drive during that time. And kaya ka yun nga successful sa anong ginagawa mo ngayon sa career mo. Dahil talagang tsinaga, pinaghirapan mo din talaga. Saga, Yes. sobra. Parang kapag kasi, siguro, hindi sa sasakyan yung passion mo na, yun yung passion mo. So, parang yun na yung bumuhay sa akin na, I like what I am doing. It's not just the money or anything, pero parang you want more. Kasi
nag-umpisa ka nun eh, tapos Yeah. peak ng career mo, ganyan. And you produces results as well. Yes. So, So, yun nga lang, yeah. pag nagpo-produce ka na ng result, yung expectations, kailangan na-meet mo. Oh, So, mas ngayon, tumataas din. tumataas yung expectations sa'yo ng mga managers mo, yung mga ganyan. So, parang ngayon, pag bumaba ka, anong ginagawa mo? Anong kailangan mong tulong? Mga ganyan. So, parang pataas. So, Yeah. siguro andun din yung pressure ko na ang hirap din sometimes ng pag naset mo. Pero, ano lang, pause, rest, but never give up. Then go. Ang galing. So, ayun na nga, yung journey mo with your family here. Yeah. And then, ikwento mo naman kung paano ka napasok sa Charles Glenn Toyota dito sa Canada. So, nag-start ako dito sa isang dealership sa Canada. Pero ayoko na talaga matrabaho sa Toyota nung time na Okay. yun. Kaya lang parang after 3 months, doon pa rin hinilang pa ako na mag-apply ka pa rin. Yeah. So, fast forward na. So, starting 2011 yon. So, repeats, referrals, inikot ko lahat yung convenience store dito. 2017, when I started to support the Filipino community. 2017, 18, 19, 2020, when I moved to Charles Glenn Toyota because I want to have a different opportunity of like, gawin ko kaning ginagawa ko sa Philippines. Of like, having my own business inside doon. Kasi, Okay. hindi lumalabas dito yung mga ahente eh. Ako kasi sa Philippines, I really do outside the box. Yeah. Like, you know, Nagdi-deliver ka pa nga sabi mo. nagdi-deliver, punta ka sa mga fleet accounts. So that mindset back home, yun ang dinala ko dito. Conveniency. Oo. Yeah. And opportunity binigay sa akin ng Charles Glenn that I have my own team. I have my own finance manager. I have my own, I really have my own team and they really support me. So, yeah. So, And for 15 years, for you 15 mentioned. years Yeah. ako dito and now having a company that is supporting me with our Filipino community, sobrang big deal nun sa atin Yeah. dito. And right now, you're supporting the Filipino The community Filipino as well. community, And may yeah. event ka ngayon Yes. na ginagawa. Yeah. And you might want to mention it Oh, to yeah. our audience just in case, like, gusto nilang umattend and support as well. Yeah, so this is my first produce, Yeah. PBA Moto Club, Rebanse Edition. They offered me this PBA Moto Club to produce. Pero inisip ko, teka, for 2 weeks pinag-isipan ko siya. Sabi ko, you know what? I will just take this opportunity as my comeback and my Thanksgiving for my 15 years in the business, Yeah. that the Filipino community really supported me. So a lot of organizations, basketball community, name it, lahat ng sinuportahan natin from 2017, actually, they're really supporting me. So this is on August 23rd. My vision here is like, again, Thanksgiving and to have all the community leaders in one court. And bibigyan din natin ng parangal yung ibang former PBA players na nasa Calgary. Mga pride natin siya. And may mga celebrity guest po tayo na Ang galing. kaibigan natin na susuporta din po. So, hopefully guys, August 23rd at 7 shifts po. Amazing. Yes. So guys, let's support Miss Anne Reyes sa mga taga-Calgary po. Please, umattend po kayo, bumili po kayo ng tickets. Yes. And may proceeds tayo dito, syempre. So, may Yeah. proceeds tayo dito, may charity tayo din na tutulungan. So, para lahat, Win-win talaga. win-win talaga. And then may mga hinanda kaming questions. Sure, of It's course. for the Filipino community as well. Kasi, so ako din, na-experience ko din to mga to and narinig ko rin sa komunidad. Baka Yes. sakaling makatulong sa inyo and you can use it like and apply it at the same time at Yeah. para hindi kayo ma-lost track kung ano man yung goal ninyo when it comes to buying your first car. Yes. So first question, Sure. brand new versus used. Para sa mga kababayan natin na bagong salta dito sa Canada, anong mas praktikal? Kumuha ba ng brand new na car o mag-second hand? Well, depende. Kasi, syempre mga kababayan natin dito, pag nag-migrate yan dito, binibenta talaga nila yung ibang mga gamit nila doon para makapagsimula dito. Necessity talaga ang kotse. Okay. Pero for me, hindi practical agad-agad na kumuha ka ng bago. Because being in the business for 22 years, car really depreciates the value. At kung bago ka dito, maaaring yung sasakyan na yun, hindi pa yun yung sasakyan na tingin mo para sa'yo na in a long run. So, Yeah. probably mag-start ka muna sa isang pre-owned, which I also sell pre-owned car. And then, dahil po,
hindi pa tayo na-approve sa financing, no matter how much money you have in your account, credit history lagi dito. So, wag Oh, natin ibuhos yung buong pera natin sa pagbili ng new car kasi it depreciates by the time being na, oh, mas gusto ko pala itong sasakyan na to. So, they can yeah. start in a pre-owned car for now kung bibili Okay. nila ng cash. Or kung mga nagsisimula pa naman sila dito a year or 2 years, syempre wala pa silang bahay or something, they can start with the low finance cap cost muna na mga Okay, ganon. yeah, kasi sabi mo Mm-mm. sa credit score pa rin nila Yes, ibe-base yun opo. and wala ka pa namang credit score na Yes. pagbe-basean kung bagong salta ka Oo. pa lang at kararating Yes. mo pa lang dito sa Canada. You know what? Yeah. As part of my education, yung sabi ko nga sa'yo, Ann Reyes is not that mastered sa math specifications. Please, don't ask me with the horsepower or torque. I will just open my cheat sheet of Yes. website to show you all those. Because for me, I need to help you to educate on how to get a vehicle. I have to guide you kung paano mag-start dito. Because I am looking for a long-term business with my client. Repeats and referral tayo. Gusto Yeah. ko by the time being na bibili ka naman ng bahay or other stuff, hindi naman bumalik yung sisi sa akin na, sabi ko sa'yo, bibili ako ng ganyan, bakit mo ako binentahan ng ganito, Oh. ganyan. So, I really go A to Z. Talagang tinuturo ko sa kanila from the start hanggang sa huli, pati Ang sarap, ang insurance. sarap sis kasi alam mo yung hindi ka lang talaga nagbebenta pero talagang kino-consider mo talaga kung ano ba talaga yung kailangan ng kliyente. Guys, napakagandang ano yan, parang Yes. behavior Mm. ng tao kasi hindi yung basta nakabenta ka lang, pero yung willing ka talagang tumulong and makikita mo talaga na hindi burden yun sa magiging kliyente mo. Huwag ka magmamadali pati. Oo, yeah. Oo. So, Yeah. I know. ang sweet nun, Totoo. yeah. And this is And para kasi, makabenta ka lang, para ay, magkaroon ka lang ng commission. Sige, yung mga gano'n. Pero sa'yo, ikaw commission. talaga, No, sis. pro For client me, ka. money is always to follow if you do your job right. Yeah. So, for me, wag Ang mo sweet. titingnan na dollar sign yung client mo because the Yeah. moment na makita ko yung dollar sign sa face mo, hindi ko magagawa. Hindi kita matutulungan. Mararamdaman mo na binibentahan lang kita. Yes. Pero iba yung mapakita mo sa client mo that you really help them based on dun sa family needs nila Yeah. na hindi Ang pa sweet nila nung kailangan sinabi or mo. ganun. Yeah. So, yeah, you have to guide them. Okay. So, you Mhm. even mentioned about credit Yeah. score. So, Mhm. gaano ka-importante ang credit score pagdating sa approval ng auto loan? Yes. At may tips ka ba para mapaganda ito bago pumunta sa dealership? Yes. Okay. So, as I have mentioned kanina, no matter how much money you brought in to Canada when you sold everything back home, migrate ka dito, hindi yan titingnan ng bangko. They will check the credit history. So, kung bago ka dito, PR ka, and working students, yung mga may mga permits, nakakuha naman sila ng credit card eh. Doon kasi yung tinitingnan, yung mga revolving accounts natin. So, wag din tayo ma-overwhelmed na i-credit utilize natin sila because may tinatawag tayong credit utilization. So, kung 10,000 yung credit card mo, wag mo sasagarin na 10,000 din. At least 20 to 30% yun ang magamit mo and then pay it off. Pinapaikot mo lang talaga, revolving. Okay. Yeah, kasi the moment na may mga pumasok na mga installment, student loan, another car loan na nag-cosign, yung mga ganun ba? So, So, patong-patong ka naapektuhan na. talaga. Yeah. So, yun naman po yung maganda sa akin dahil may team po kami. I have my business partner, he's in finance manager. So, may opportunity po na sa akin pa lang, alam mo na yung credit score mo, mag-guide kita na hindi porket gusto mo ganitong sasakyan, ma-approve ka. So, pwede natin pag-aralan together kung paano yung workout. Or if you're in a planning stage, hindi kita mamadalian. We can do planning na, okay, probably you have to pay off your credit card for a month. After a month, magre-reflect yan. Balik ka sa akin after 2 months. Cleared na yan, then ma-approve ka na dito without a cosigner. It's a process, Ang sweet sis. mo. Kasi you educate your client. Talagang hindi lang talaga bebentahan. See, Ayoko. yung may process ka talaga Yeah. na ikaw may educate kita, matututo ka, and at the same time matutulungan din kita. So, siguro sis, meron nga isang ahente Cute. dati sa isang dealership na pinagtrabahuan ko. He called me weak. Sabi ko, why? Because you Yeah. don't ask the business right away. I said, because hindi pa kailangan ng client. So, hindi rin kita pwedeng madalian kung di mo kasama yung husband mo, yung partner mo, or like yung husband nandito, wala si wife, yung another decision maker.
So, I Yeah. have to give respect also kung sino yung decision maker na kasama mo. Mas ayoko na pumirma ka ngayon, the next day magka-cancel ka. It's because nag-away kayo. Yung mga Yeah. nangyayaring ganun. So, mas gusto Wow. ko, solid yung business natin, happy ka, and I am part of your journey with this vehicle. Thank you. Okay, next one. Mhm. Lease versus finance. Kasi naririnig ko to. Yes. Maraming Pinoy ang nalilito kung ili-lease ba or Or magpa-finance ipa-finance. yung car dito sa Canada. Mhm, Ano mhm. yung ideal scenario para sa dalawang to? Well, siguro again, nakita ko yung turnover ng mga clients ko na, sabi mo, kikip mo na to for long, like retirement car mo na to, and here you go again, after 2 years or 3 years, you want to upgrade. So Yeah. for me, wala tayong leasing sa Philippines. Lease to own tayo sa Philippines. Yeah. Pero maganda dito sa Canada, may leasing tayo. So ang leasing dito, mentality nung iba, lalo yung mga Filipinos, na ayoko niyan, nirerentahan ko lang yung sasakyan, hindi pa akin yan. No offense po. Hindi pa rin atin yung financing. Oh, Utang pa rin that's natin yan true. sa bangko. But, I will show them the scenario of like, if you're gonna keep your car, do you see yourself keeping this car longer? Hey, fiancé mo, kakasal kayo, magkakaroon kayo ng family, you might upgrade into 7 passengers in the future, o yung mga ganyan. I wanna Yeah. see yung ano nila, para naman hindi sila lumubog sa kotse. Yun din yung inaalagaan ko. If you find yourself that this is not the right car for you, I don't want to see you after 6 months or 7 months saying na hindi pala ito. Because from the start, first time buyer ka, tinuruan kita kung ito na ba yung sasakyan sa'yo. Okay. Ayokong i-trade in mo kagad, magkakaroon ka ng negative equity. Okay, when you say negative equity, papatong-patong ba yun? Yes. Okay, so Oo. aanak lang yung Yes. inutang mo ng Oo. aanak and then So, magiging burden that's sa'yo yun right. as a client. As I've Ang said, galing, car yeah. is not an investment necessity unless you put huge amount of money towards to the down payment. Wala ka masyado magiging negative equity. But don't expect the money that you put in, babalik yun sa'yo. Right? Okay. So, pag ang client ko, malaman ko yung ano nila, yung situation nila, first car, bata, 22, 23-year-old. In the long run, magkaroon ka ng ibang trabaho, mas better paying job. Baka hindi na Corolla yung gusto mo. Baka gusto mo na mag-Camry or Yeah. mag-truck. You can do leasing. You can definitely own it if you want to. So, leasing is Oh, actually okay. really good. Yeah. And then, mas ano ba yun? Mas konti yung ano niya, yung risk niya? Mas Um, sasuggest mo ba? Or, Well, again, depende sa sitwasyon ng kliyente. okay. Pero kung sinabi niya naman from the start that, hey, I'm the type of person that I really keep the car longer. I don't want to go through of like refinancing or trade-in or something. Mag-finance ka. Okay. Mhm. Pag yung list ba, Miss Ann, kunyari, natapos mo na, kunyari, 5 years to list lang yun, ibabalik mo sa kanila yung No. car. You Okay. have a So, lot of opportunity, a lot of options. okay. Like, magbigay tayo ng isang option, Yeah. kunyari. So, for example, Anne, I want to own the truck. May residual value tayo. Residual value plus doc fee plus GST. It's either pay it in cash or pwede ulit natin siyang i-finance. Pwede natin siyang hulugan. Or like Anne, when I go back to the Philippines, I don't see myself being in Canada. You can return the car. Pero syempre, may mga conditions yun. We have to Okay. check if the tires or the windshield, yung mga ganun ba. Or like, Anne, I want to upgrade. We can trade in. Pwede mo hindi tapusin yung lease mo. Pwede natin siyang i-trade in agad ng siguro a few months before the end of your lease. Or like, kung 5 years ka, mga 3 years, 4 years, you don't have to finish actually the contract kung meron ka ng ibang nasa isip mo. Madami ka rin Ang palang dami. options. Ang Yeah. daming option. The Filipino Edge. Bilang isang Pinoy, ano sa tingin mo yung katangian or traits natin na advantage sa larangan ng sales dito sa Canada? Oh, actually, you know what? Mas nakakausap natin sila in our layman's term. Mas Yes. na hindi natin, kasi minsan ang hirap intindihin na totoo kahit pag sa mga bangko, 'di ba? Pag Yeah. iba yung kausap mo, parang, ano yung investment? Ano yung TFSA? Ano yung mga ganyan? Yeah. So siguro, lahat, pati sa mga realtor, sa mga mortgage specialist or mortgage broker, iba pa rin talaga yung edge kung Pilipino tayo at Pilipino ka rin makakaano. Dahil natatanong natin yung mga gusto natin itanong. Yes, yeah. Yeah. Mas confident Mas tayo, confident no? tayo na Hindi ka na itanong. maglo-loading na tama ba yung nasabi ko or natanong ko. Yes, oo, Yeah. oo. So, yun.
Yeah. Mas Okay. maganda. Career advice. Aha. Kung may kababayan tayong gustong pasukin ng car sales, ano yung masasabi mo sa kanila para ma-inspire silang subukan ang trabahong to? So, siguro sa mga kababayan natin gustong pasukin ng sales or ang automotive, it's all commission based, right? So, never stop of like treat this one as your business. Kung nasa automotive ka dito sa dealership, Yeah. huwag kang mag-rely sa client sa showroom, client sa mag-inquire sa dealership. You have to own it as your own business inside the dealership. Kasi commission-based tayo di ba? I Yeah. mean, kikita ka lang kung may sales ka. Kahit na bumili ka sa akin, nag-refund ka, I don't have any commission doon. So, just keep on going. And huwag mo rin isipin yung commission mo. Isipin mo kung paano mo i-sustain, i-fulfill yung expectations sa iyo para mag-grow ka. Yeah. Kasi walang overnight success. Again, hindi porket na kaya nito 10, bakit ako? 1, 2, ano bang ginagawa mo? Siya, never siyang na-stop sa computer niya or never siyang mag-think kung paano siya kukuha ng clients. So, yun lang. Siguro, huwag ka masisiraan ng loob kung gusto mo pasukin yung sales. You have to plant seeds. You have to plant seeds para sa huli, meron ka talagang kukuhanin. Yeah. May aanihin ka, diba? So, yun. That's amazing. Well, thank you so much for sharing you. your insights and your knowledge you. Yeah. about this, Miss Anne. So guys, maraming salamat po sa time. And kung may mga questions kayo, please mag-leave din kayo ng comments. And we'll try our best to answer it, especially kung taga-Calgary po kayo. Taga-Calgary. Maraming salamat po. And sis, thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much. Thank you for the opportunity. We appreciate you so much for doing this for And us. Yeah, keep thank on you. doing this because I'm one of your followers from the start. Thank you. I will. You know that. Yes. I will. Thank you.